Magandang araw mga solid ingkong. Bago po natin simulan ng kwento, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Ang inyong suporta po ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na maghatid ang mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kaya umupo, manood, at samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng kwento. Sa ibabaw ng isang nicho, nakalatag ang isang maruming sako kung saan nakapatong ang mga barya at mga gusot na perang papela. Nakapaligid dito ang apat na magkakapit-bahay. Seryosong nakatitig sa hawak nilang mga baraha. Walang nagsasalita sa kanila. Mainit ang laban dahil malaki na ang pot money sa gitna. Pambili rin yun ng kalahating kaba ng bigas at pang-ulam. Kaya walang sino man ang gustong magpatalo. Buhay na buhay ang sementeryo dahil sa kanila. Habang nagsusugal sila, ay may nakapalibot sa kanilang mga miron. Sila'y maiingay at panay ang kantsaw sa mga manlalaro. Samantalang habang abala sila, makikita naman sa makikitid na pasilyo sa pagitan ng mga puntod ng mga nagtatakbuhang anak ng sugarol. Nakayapak ang mga bata. Puro alikabok ang mga binti at basang-basa ng pawis habang naglalaro sa teritoryo ng mga patay. Halo-halong amoy sa hangin, usok ng sigarilyo, ang hit na nagkukumpulang tao at iba pa. Tutok na tutok ang mga sugarol. Ibababa na sana ng bangkera ang kanyang baraha nang biglang nagsalita ang kalaban niyang si Kuring. Hoy, sandali lang! Huwag mo munang ibababa yung baraha mo! O bakit? Ano yun naman problema mo? Mandaraya ka! Ha? Ako? Oo! Anong pinagsasabi mo? Akala mo hindi ko nakita, no? Kanina ka pa may kung anong kinukutkot dyan sa ilalim ng palda mo, no? Ano bang pakialam mo kung may kinukutkot ako dito? Ha? Sa Makati ang singit ko! Bawal na ba magkamot? Buwisit na to Hoy! Hindi singit ang kinukutkot mo, kundi baraha! Ilabas mo na yan! Sus Mariosep Kuring! Ano? Kung ano-anong sinasabi mo! Hoy! Hindi ako mandaraya, ano? Ayaw mo lang sigurong makuha ko yung pot money Kaya kung ano-ano na naman ang binibintang mo sa akin. Swerte lang talaga ako ngayon. Swerte? Hindi yan swerte! Nakita ko mismo may inipit kang baraha! Hoy! Wala kang ebidensya, ha? Kapkapan yan! May inipit yan na baraha, sigurado ako! Huwag mo ka ako'y payari, tol! Bakit natatalo ka Nandaraya na agad? Hindi ako tanga! Kanina ko pa nakikita na dukot ka ng dukot dyan sa palda mo! Mula pa nung nagsimula tayo, at kapag nandukot ka, yun na nanalo ka! Sinungaling ka! Ikaw ang sinungaling! Inggitera ka lang Ako pa ang inggitera ngayon? Hoy! Marami na nagrereklamo sa'yo. Baka hindi mo lang alam. Lahat dito ang tingin sa'yo, mandaraya. Hoy! Hindi totoo yan! Tawiin mo yan! Totoo yung sinasabi ko. Maski yung mga katong-its mo noon, sinasabi na hustler ka nga sa pandaraya. Huwag ka na magkaila, no? Oo, sige! Nandaya ako noon. Pero minsan lang yun Nagbago na ako. Di inamin mo din. Sige na, kapkapan na yan. Tumigil mo kayo! Sige na! Idedemanda ko kayo ng harassment kapag pinilit ninyo ako! Ikaw huwag ka nang epal dyan. Sinabi ko namang hindi ako nandaya Siguro wala kang pambayad sa utang mo kaya gusto mo din manalo. Ay, aba. Huwag mo idamay ang utang ko dito, no? Bakit hindi, Aber? Pandaraya din naman yun, di ba? Kala mo di ko alam. 3 buwan ka lang hindi nakakabayad kay Aling Vicky. Ano naman kung hindi ako makabayad? Pakialam mo, at least ako, utangera lang. Hindi palamunin ng anak. Hoy! Akala mo pati nga sabon anak mo ang bumibili. Ay, ingkit ka lang. Kasi yung anak ko mapagmahal sa magulang. Ikaw, yung mga anak mo, walang pakinabang at hindi ka nila mahal. Anong sabi mo? Nagtagi sa mga bagang ni Kuring. Ang kanyang mga kamay nanginginig sa matinding galit habang mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo sa ibabaw ng nicho. Kasabay nito, mabilis ding tumayo si Isaya. Hindi siya kumukurap.
Sadyang nilalakyan ng mga mata habang nakatingin kay Kuring. Lalong tumindi ang tensyon. Walang pakialam ang dalawa sa mga Miron at sa mga batang tumigil sa pagtakbo para masaksihan ng mainit na komprontasyon. Ano? Sasaktan mo ako, ha? Ano? Sige, subukan mo! Papatulan kita! Huwag Maski nang buntis ka! maraming satsat! Kung hindi ka talaga mandaraya, magpapakapkap ka! At ipakita mo sa amin kung ano yung nakatago dyan sa singit at hita mo! Ay, sabi ng ayoko eh! Sa dami ng taong nakatingin dito! Gusto mo yatang magburles ako sa ibabaw ng nature para lang mapatunayang wala akong tinatagong baraha? Huwag mo kong gaguhin ko rin, ha? Hindi ako gaya mo na walang hiya sa katawan! Anong sabi mo? Walang iya! Ang kapal ng mukha mong sabihan ako ng ganyan samantalang ikaw tong gahaman sa pera! Ayaw mo magpakapkap dahil alam mong mahuhulog yung alas na tinago mo! Ayokong magpakapkap kasi wala kang karapatan! Sus, may tinatago ka lang! Wala! Meron! Tumigil na nga kayong dalawa! Ituloy na natin ang laro! Hindi pwedeng itigil to! Kailangan malaman ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo sa aming dalawa! He! Tumigil ka na! Inggitera ka! Mandaraya! Talunan! Magnanakaw! Chismosa! Mas mukha kang chismosa! Hoy! Tigilan nyo na nga sabi yan eh! Kakarindi na eh! Siyang nauna eh! Dahil mandaraya ka! Masama ang ugali mo! Kaya yung ibang mga taga rito, ayaw na makipaglaro sa'yo, no? Ah, ganon? Oo. Eh, bakit ikaw? Ano? Ha, bakit? Ano? Masama din naman ang ugali mo, ha? Kaya nga nangangabit ng asawa mo, eh! Biglang tumahimik ang paligid. Napako ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Nanlaki ang mata ng mga Mirona. Namutla si Kuringa na tila binuhusan ng yelo ang buong katawan. Napaatras siya ng kaunti dahil sa gulat. Si Isay naman, bagaman halatang nabigla rin sa sinabi, ay pinilit na itaas ang kanyang baba at ngumisi. Ano? Natahimik ka, no? Hayop ka! Hindi mo dapat dinadamay ang asawa ko rito! At hindi mo rin ako dapat tinatawag na magdaraya. Ano ha? Masakit bang marinig ang katotohanan? Ayan! Yan ang napapala ng mga taong puro pagbibintang ang inaatupag. Hoy! Ano ba? Tigilan niyo nga sabi yan eh! Masyado nang malayong napuntahan ang away ninyo. Para kayong mga bata, ang ingay-ingay nyo. Nasa sementeryo na nga lang tayo. Eh, itong si Isay ayaw pa kasing umamin kung ano-ano ang sinasabi. Wala akong aaminin kasi wala naman akong kasalanan. O siya, itigil nyo na yan. Mabuti pa bilangin lang natin tong baraha. Kapag kumpleto ay tapos ang usapan. Biglang nagdilim ang mukha ni Isaya. Sa halip na sumunod, mabilis niyang hinablot ang maruming sako na nakalatag sa ibabaw ng nicho. Nahulog sa lupa ang mga baraha. Dahil dito'y nainis lalo si Kuring. Hindi na siya nakapagpigil. Agad niyang sinugod si Isay at walang pag-aalinlangang hinablot niya ang buhok ng huli. Dahil sa takot ng mga Miro na baka mapahamak ang pinagbubuntis ni Kuring, mabilis silang kumilos. Pilit nilang hinila ang dalawa palayo sa isa't isa. Mahigpit ang kapit ni Kuring, kaya kailangang 3 tao ang humila sa kanya para bumitaw sa pagsabunot. Si Isay naman ay inilayo din ng mga kapitbahay. Walang nangyaring kapaan. Wala ring nangyaring bilangan ng baraha. At bago pa man muling makabawi si Kuring, lumayo na si Isay at umuwi. Pag-uwi niya sa kanilang bahay na isang abandonadong mosileo, dumiretso siya sa kusina at agad na binuksan ang kaldero. Nang makita niyang wala itong laman kundi tutong, ay inihagis niya ang takip sa sahig. Sakto naman ang pagpasok ni Turo, ang kanyang asawa. Ano na naman ba problema mo, Isay? Bakit mo naman tinapon yung takip sa kaldero? Aba, bakit hindi ko tatapon? Tanghaling tapat na walang sinaing. Ha? Saan ka ba galing? Ni hindi ka man lang nagluto. Bakit ka sa akin maghahanap na sinaing? Ikaw ang babae rito eh. Dapat ikaw gumagawa ng mga gawaing bahay.
leche ka? Naturingan kang asawa pero wala kang kwenta? Aba, mas letche ka! Ikaw nga naturingang ama at haligi ng bahay na to. Hindi ka makapagbigay ng kahit 5 duling sa akin. Buisit! Umuuwi kang walang dalang bigas tapos maghahanap ka ng luto ko? Bakit ko na may bibigay sa iyo ang pera ko? Ha? Pinasusugal mo lang eh. Mabuti sana kung palagi kang panalo. Siya nga pala. Nabalitaan ko yung nangyari dyan sa labas kanina. Nakipag-away ka na naman kay Kuring. Tapos? Ano naman pakialam mo kung nakipag-away ako? Ipagtatanggol mo ba yung buntis na yon? Hindi ko pagtatanggol si Kuring. Sa akin lang. Bakit ba ang hilig mong gumawa ng gulo rito sa simenteryo? Alam mo naman buntis yung tao eh. Pinatula mo pa. Paano ko nakunan yun, ha? Gusto mo bang makulong? Syempre! Siya naman ang nauna, no? Tsaka pinaratangan ba naman ako mandaraya? Ano, hahayaan ko na lang nahiyain niya ako sa harap ng maraming tao? Hindi ako tanga ha, para manahimik na lang habang dinuduro-duro ng buwisit na yon. Sinabunutan ako eh! Bakit ka ba kasi nagagalit na tawagin ka mandaraya? Mandaraya ka naman talaga eh. Ano sabi mo? Bingi ka ba? O sadyang nagmamaang-maangan lang? Lahat ng mga taong nakatira dito sa sementeryo, alam ang ugali mo kapag nakakahawa ka ng baraha. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Turo! Ha? Ang linis mo naman, ano? Bakit? Hindi ba? Tumigil ka ha? Totoo Huwag naman. mo akong pangaralan dyan. Pangaralan mo sarili mo. Kung nagagawa mo sana magpakalalaki, di sana hindi ako dumidiskarte sa sugalan. Ginagawa mong rason ng pera para lang mabigyan ng importansya yung bisyo mo. Bisyo yan, Isay. Sugapa ka sa sugal. Wala kang inisip kundi makalamang ng kapwa mo sa pasugalan. At ikaw, sugapa ka sa bato. Oy! Shh! Yan bibig mo ha. Yan Bakit? bibig mo. Ha? Hindi ko mo yan. Shh! May makarinig sa'yo. Maninig ka. Ano? Nahihiya Kamay, ka? Ano? Nahihiya ka, no? Natatakot ka na may makakarinig sa akin na isa kang user at pusher? Ay! Sabi ng manahimik eh. Siya ba? Kung di ka mananahimik, bubusa lang yung bibig mo. Ay, sige! Subukan mo! Ano? Kala mo ba natatakot ako sa'yo? Ingay Hoy, ka eh. batugan na adik! Ha? Subukan mo lang nasaktan ako at ipapasok kita ng buhay dito sa loob ng nicho na hinihigaan mo para hindi ka na makapaminsala ng ibang tao! Talagang wala kang tigil ah. Sinabi na huwag kang maingay eh. Gusto mo bang ano? Ano? Ha? Sasaktan mo ako? Sige! Gawin mo! Wala ka talagang utak. Magsama-sama kayong lahat. Kayong lahat na nangaapi sa akin. At nananakit sa akin. Magsama kayong lahat sa impyerno! Hinaapi ka? Ha? Ikaw pa ngayon ang pabiktim? Ha? Pero ikaw naman itong laging may kaaway? Lagi akong nakikipag-away dahil sa'yo. Dahil malas ka at sakit ka sa ulo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo nakatira ngayon dito sa musileyong ito. Nagtusa ako rito dahil sa katamaran mo at sa mga kalokohan mo sa buhay. Di umalis ka kung ayaw mo rito. Lumayas ka! Ay, tignan natin kung may magtsatsaga sa yung lalaki at kung masisikmura nila yung kagagahan mo. Lalayas talaga ako! Mamatay ka sa gutom dito sa loob ng bahay na to! Wala kang silbi! Ay, wala silbi? Has, Pareho sana! lang tayo, hoy! Hoy! Sugarol! Batugan! Ay, Mabigat! mantaraya ka! Buraot! 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 Sana kunin ka na ng mga nakalibing dito! Buwisit ka! Ay, ikaw ang mauunang kunin ni Satanas dito! Hindi ako! Ha? Kaya tumigil ka na! Tigilan mo na ako! Habang patuloy pa rin sa pag-aaway ang mag-asawa, ay biglang may narinig silang malakas na tunog ng sirena. Biglang nagkagulo sa labas. Nagtatakbuhan ng mga kapitbahay at nagtatalunan sa ibabaw ng nicho para lamang makatakas sa mga pulis na biglang nag-raid. Pumasok ang 3 pulis sa loob ng tirahan ng mag-asawa at agad na persahang dinaluhong si Turo. Gulat na gulat ang dalawa. Sandali! Ano to? Ha? Bakit niyo kinuhula, sir? Ha? Kaya nga!
Nag-aares ba kayo? Bakit sumusugod kayo dito nang wala malang pasabi? Uy, wala akong ginagawang masama, sir. Nagtatrabaho lang ako sa palengke, ha? Saglit lang. Huwag niyo muna ako hilahin na rin. Nasasaktan ako. Isay, tulungan mo ako. Ayaw nila akong bitawan. Sir! Pakinggan niyo naman muna kami. Wala akong siyang kasalanan. Mabait po ang asawa ko. Responsable yan. Responsable Kaya po. pakiusap. Paano kung huhulihin ninyo? Teka lang ha. Bakit niyo ba muna siya huhulihin? Sinabi ng pulis ang dahilan kung bakit siya dadamputin. May kinalaman ito sa droga. Mabilis at marahas na kinapkapan si Turo ng isang pulis. At mula sa bulsa na suot niyang maruming maong ay nakuha ang 3 piraso ng maliit na transparent na plastic na naglalaman ng puting kristal na pulbos. Sir, hindi sa akin yan, sir. Pakiusap, please naman, wag. Maawa kayo sa amin. Hindi sa akin yan eh. Sir, parang awa niyo na po. Hindi po sa kanya yan talaga. Hindi talaga. May naglagay lang po yan sa bulsa niya, promise! Huwag niyo siyang dalhin, pakiusap! Turo, ano ba yan, ha? Bakit kasi may ganyan ka? Hindi ka sa akin to. O, bitawan niyo nga ako. Wala akong kasalanan, sir. Walang nagawa si Turo ng kalad ka rin sa palabas ng bahay nila. Dito na natakot ng husto si Isaya. Nawala bigla ang galit niya sa asawa at napalitan ng labis na pag-aalala. Napaiyak siya at napaluhod sa sahig. Hinawakan niya ang pantalon ng pulis at nakiusap na huwag dalhin sa presinto ang kanyang asawa. Pero hindi nakinig ang mga pulis. Sapilitan pa rin nilang kinaladkad ang lalaki at isinakay sa nakaparadang pulis car sa labas. Pag-alis ng sasakyan, naiwang mag-isa si Isaya. Napaupo siya sa ibabaw ng isang lumang puntod at doon siya umiyak ng umiyak. Kinabukasan, maagang nagsimula ang sugalan sa sementeryo. Sa ibabaw ng parehong nicho, nakalatag na naman ang maruming sako. Sa pagkakataong ito, wala na sa laro nakatuon ng pansin ng mga miron at manlalaro, kundi sa balita tungkol sa pagdampot ng mga pulis kay Turo. Habang nagbababa ng taya ang ilan, hindi naman magkamayaw si Isay sa kapapaliwanag at katatanggol sa kanyang asawa sa harap ng mga kapitbahay. Hinihingal pa siya sa pagpupumilit na itinanim lamang ang nakuhang droga sa bulsa ni Turo at wala itong kasalanan. Habang ang mga kausap niya ay tango lamang ng tango, pero may pilyong ngiti sa mga labi. Alam nyo, iniisip ko to kagabi pa. Malamang sa malamang, may traidor dito sa atin. Siyang nagsuplong sa asawa ko kaya nahuli. Sino kaya dito ang traidor, ano? Baka nga may nagsumbong. Pero kung iisipin mo, imposible din namang taga rito sa sementeryo ang gumawa nun. Lahat tayo rito magkakasama sa hirap araw-araw. Walang gagawa nun dito. Baka may ibang kaaway ang asawa mo. O kaya naman, baka sadyang minaman-manan ng mga pulis nang hindi niya alam. Paano minaman-manan? Maski naman sundan nila ng sundan ng asawa ko. Hindi naman siya durugista. Wala silang mapapala. Naku, kanina mo pa pinagtatanggol ang asawa mo. Sabi mo wala siyang kasalanan. Pero Isay naman, huwag na tayo maglokohan dito. Alam ng lahat na durugista ang asawa mo. Kasama ng halos lahat ng mga lalaki dito sa sementeryo. Hindi nakataka-taka na mangyari ang hulihan na yan, no? Dahil lantaran ng galahawan nila dito. Oo, sige. Inaamin kong user at pusher ang asawa ko. Pero hindi ba kayo nagtataka? Matagal na tayo magkakasama dito. O tapos ngayon lang may nahuli? Nakapagtataka naman ata. Paano nalaman ng mga operatiba kung saan mismo ang pwesto ng bahay namin dito, ha? Sa loob? Kung walang nagturo sa kanila, o sige nga. Naku, malamang sa malamang, may nagtip talaga sa mga yon. Malalaman ko rin kung sino buwisit na gumawa niyan.
At kapag nalaman ko kung sinong Judas ang nagbenta sa asawa ko, humanda talaga siya sa akin. Dahil re-resbakan ko siya ng husto. Habang patuloy sa pagsasalita at pagpapaliwanag si Isay sa harap ng lahat, ay biglang sumulpot si Kuring sa gilid. Bahagyang nahuli ang ginang sa pagsisimula ng laro, kaya't nakasimangot siya habang papalapit sa grupo. Lalo pang nayamot ang kanyang mukha nang makitang may ibang taong nakapwesto sa paborito niyang upuan. Dahil walang bakanting pwesto para sa kanya, nanatili na lang siyang nakatayo sa likod ng mga naglalaro. Nang marinig niya ang sinabi ni Isay, ay sumabat siya sa usapan ng dalawa. Hoy Isay, huwag mo nang hanapin kung sino nagsumbong. Ang totoong dahilan kaya nahuli si Turo dahil hindi siya maingat sa mga galaw niya. Masyadong lantad ang mga transaksyon niya kaya mabilis siya natunugan ng mga tagalabas. Tanga ang asawa mo, kaya na-corner ng mga pulis sa loob mismo ng musoleo niyo. Anong sabi mo? Huwag mo kang tawaging tangang asawa ko, Kuring, ha? At huwag ka rin magmalinis dito sa harap naming lahat. Bakit ang sarili mo bang asawa malinis, ha? Maski naman yung asawa mo drug addict yan Walang malinis sa atin dito sa sementeryo. Kaya huwag ka mayabang. At ikaw, ha? Ito ang tatandaan mo. Makakalaya ang asawa ko. Gagawa ako ng paraan para makalabas si Turo sa kulungan. Makakalaya? Nagpapatawa ka ba, Isay? 3 pakete ng droga ang nakuha mula sa bulsa ng asawa mo. Tapos sasabihin mo makakalaya pa siya sa kulungan? O sige, saan ka kukuha ng abogado, abe? Tsaka saan ka kukuha ng pampiyansa mo? Sasugalan ka lang naman kumukuha ng pang-araw-araw na panggastos mo. Pustahan tayo. Mabubulok sa kulungan yang si Turo bago ka pa makaipon ng pangpiyansa mo. Hoy, pwede ba? Manahimik ka na lang, ha? Kung wala kang magandang sasabihin. Masyado ka ng madaldal. Gusto mo yata ituloy natin yung sabunutan natin kahapon, no? Ba, Subukan mo akong busitin ngayon at makikita mong hinahanap mo sa akin. Hoy! Tama na nga yan! Pakiusap naman, tumigil na kayong dalawa. Ako nang makaka-jackpot, Kaya huwag niyo sirain ang laro, Umalis ka na muna dito, Kuring, para manahimik ka to si Isay. Umalis na si Kuring. Umalis ang panayang tawa ng nakakaasara. Dahil dito'y nawala na sa mood si Isay, padabog niyang ibinaba ang mga baraha niya saka siya umalis. Nagkulong siya sa bahay niya. Mabigat ang dibdib at pabalik-balik sa isip niya ang bawat salitang sinabi ni Kuring tungkol sa pagkakakulong sa asawa niyang si Turo. Kinagabihan lumabas ng bahay niya si Isay para umihi. Habang naglalakad siya palapit sa isang mataas na nicho, bigla siyang napatigil nang marinig na may nag-uusap sa di kalayuan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya si Kuring nakausap si Nene. Nagkakape silang dalawa sa medyo madilim na bahagi ng sementeryo. Tahimik lamang siya at pilit na pinakikinggan ang usapan ng dalawa. Ako ang nagtip sa mga pulis kaya nahuli si Turo. Halos 1 linggo na nung nagsumbong ako sa kanila. Ikaw? Oo. Naku, bakit mo naman ginawa yun? Bakit mo naman pinakulong si Turo? Bakit hindi? Para makabawi naman ako sa pandaraya ng asawa niya, no? Malaki-laki rin ang reward na nakuha ko sa pagsusumbong, no? 1 linggong panggastos din yun. At saka, tama lang yun sa kanila para mabawasan ang kayabangan ng Isay na yon. Isipin na lang niya na karma niya ang lahat ng to dahil mandaraya siya. Naku, mahirap yan. Mahirap na dalahin niya sa konsensya, ha, Kuring? Kawawa naman si Isay. Ha? Hindi siya kawawa. Kayang-kaya niya ang sarili niya. Mandugas nga kayang-kaya niya Papayag ba tayo na paulit-ulit niya tayong dinudugasan, ha? Hindi pwede yun, no? Hindi tayo dapat pumayag na niloloko tayo sa sugal. Kaya mabuti sa kanya ang nangyari para matauhan siya. Sa bagay, may punto ka naman dun sa pandaraya niya.
Pero grabe pa rin yung ipakulong mong asawa niya, ha? Paano kung mag-imbestiga ang mga pulis at madamay tayong lahat dito? Paano kung palayasin tayo? Hindi mo ba naisip yun? Walang madadamay kung walang aamin. Saka, siguradong si Turo lang naman ang target ng mga yun eh. Hayaan mo magdusa si Isay ngayon sa paghahanap ng pampiyansa niya sa asawa niya. Kulang pa nga yan eh sa lahat ng perang nadugas niya sa atin. Mosha, bahala ka. Basta siguraduhin mo na walang ibang madadamay, ha? Tsaka mag-ingat ka. Kapag nalaman ito ni Isay, paniguradong gaganting babaeng yun. Kilala natin siya. Wala siyang sinasanto kapag nagwala. Hindi ako natatakot sa kanya. Haharapin ko siya kahit kailan niya gusto. O siya, sige na. Ubusin na natin tong kape at matulog na tayo. Bukas maaga tayo sa sugalan. Huwag na nating isali si Isay sa sugal. Nanginig sa galit si Isay habang nakikinig sa dalawa. Parang gusto niyang sumabog, lalo na nang marinig niya ang tawa ng kanyang kaaway. Ngunit pinilit niyang kagatin ang sariling labi para pigilan ang kanyang sarili. Imbis na sumugod ay dahan-dahan siyang umatras upang di makalikha ng ingay pabalik sa kanyang bahay. Buong magdamag siyang di dinalaw ng antok. Nakatitig lamang siya sa kisame habang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang plano kung paano pagbabayarin si Kuring. Kinabukasan, maagang pumunta si Isay sa presinto para bisitahin ang kanyang asawa. Nakita niya ang asawa na maraming pasa sa katawan at baka sa mukha ang matinding takot at panghihina. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay sa pagitan ng bakal, hindi na napigilan ni Isay ang mapaluha habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng asawa. Turo, anong ginawa nila sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo? Puro ka pasa. Pinugpog nila ako eh. Gusto nila akong paaminin kung saan galing yung droga at kung sino-sino yung mga kasamahan ko. Hindi ko naman sila pwedeng ituro. Mahirap yun. Babalikan ako ng mga yun. Huwag ka mag-alala. Alam ko na kung anong gagawin natin. May maituturo ka na kung sino ang supplier mo. Uy, sino ituturo mo? Mabubura tayo sa mundo kapag naglaglag ako ng malalaking tao sa sindikato. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Gusto mo ba akong mapatay dito sa oblo? Sino ba nagsabing malaking tao ang ituturo mo? Tanga! Ituturo mo siyempre ang asawa ni Corinne. Si Kiko? Bakit ko naman idadama yung asawa ni Corinne? Wala namang kinalaman yung tao. Wala ngang kinalaman ng asawa niya. Pero yung asawa niya ang buwisit. Ha? Yun ang may kinalaman kung bakit nandyan ka sa loob. Si Corinne ang nagsumbong sa mga pulis, Turo. Siyang nagtip sa presinto nung 1 linggo pa. Narinig ko mismo sa bunganga ng malditang yung kagabi. Habang nag-uusap sila ni Nene doon sa dilim. Aba, pinagmamalaki pa. Putragis. Si Corinne? Oo. Bakit niya ginawa yun? Wala naman akong atraso sa kanya. Gusto raw niyang makaganti sa akin dahil dinudugasan ko raw siya sa sugal. Gusto niyang mabulok ka dyan para maturuan daw ako ng leksyon. Kaya ipapakita ko sa kanya kung sino ang binangga niya. Kapag tinanong ka ulit ng mga pulis, sabihin mo, makikipagtulungan ka na. Sabihin mo kay Kiko galing ang 3 pakete ng shabu na yan at nautusan ka lang niya na magbenta. Ay, maniniwala kaya yung mga pulis doon? Lantad yung asawa nun sa sementeryo. Alam nilang puro hit-hit lang yun. Di na bali. Basta ang importante may maituro ka. Palit ulong tawag dito. Kapag may naituro ka, laya ka. Alam ko naman ang ibig sabihin nun. Pero sige, isusumbong ko sa mga pulis si Kiko nang makita ng babaeng yun kung anong hinahanap niya. Puti. Mamaya, kakausapin ko si Sargento. Mag-aabot ako ng pampadulas
para asikasuhin agad nila yung papeles mo at mapalabas ka na. At makipagtulungan ka sa kanila. Tapos, babayaran ko na rin ang piyansa mo para makalabas ka na kaagad ngayon din. Pangareglo? Pampiyansa? Saan ka naman kumuha ng pera para dyan? Ipon ko to ha, galing sa pagsusugal ko. Ipon? Palaging malaki ang naiuwi kong pera kasi akong palaging nananalo at nakakakuha kapag malaki na ang pot money. Talagang sinisigurado ko na akong panalo palagi. Totoo nga na mandaraya ka? Hindi pandaraya ang tawag ko doon kundi diskarte. Diskarte? Diskarte mo mukha mo. Dahil sa pandaraya mo kaya gumadisi ko rin. Pinahamak mo ko. Hey, hayaan mo na kasi yun. Huwag mo nang isipin yung tungkol sa pandaraya ko. Kasi ito rin naman ang magsasalba sa'yo, no? Sige na, umayos ka na dyan. Kabisaduhin mo na yung ikakanta mo ha, para mamaya. Hoy, sige na nga. Basta siguruhin mong makakalabas ako dito ha. Isa mo na. Kinabukasan, tuluyan na ngang nakalaya si Turo sa kulungan. Taas no at nagmamalaki naglalakad ang mag-asawa papasok sa sementeryo. Lahat ng mga tao'y nakatingin sa kanila. Para ipagdiwang paglaya ni Turo, naglabas ng pera si Isaya. Nagpaluto siya ng pansit at bumili ng maraming alak. Nagpakain siya at nagkasiyahan sa loob ng sementeryo. Pero bandang hapon ay nagulat ang lahat nang biglang dumating ang mga pulis. Dire-diretso ang mga armadong operatiba sa bahay ni Nakuringa at iba pang kabahayan. Walang sabi-sabing kinaladkad nila si Kiko at iba pa. Halos 10 kalalakihang taga roon ang pinagdadampot. Nagkagulo sa buong lugar dahil dito. Nagkanya-kanyang tago ang mga residente sa takot na madamay. Si Kuring naman ay naglulupasay sa pagmamakaawa at si Isay naman ay tahimik lamang na nanonood mula sa kanilang pwesto at parehong may ngiting nakakaasar. Malaki naging pagbabago sa sementeryo pagkatapos ng pangyayaring ito. Wala nang nagsusugala, wala nang mga mirona, at tahimik na ang mga bata sa kani-kanilang mga bahay. Pero sa bahay ni Naturo at Isaya, may hindi magandang nangyayari. Aray ko, Isay, ang likod ko sakit. Ang sakit ang likod ko, aray ko. Ano? Sandali. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka lumimilipit dyan? Hindi ko alam, aray. Hindi ko alam. Anong gagawin ko? Ang sakit. Bakit ka ba nagkakaganyan kasi? Tingnan mo. Tingnan mo mga daliri mo. Nagkapatong-patong at naninigas. Anong gagawin natin? Hihilutin ko ba? Lalagyan ko ba ng lapis? Wag mo hawakan. Wag mo hawakan. Masakit talaga eh. Tumatagos ang gamot. Ang sakit aray ko. Ay! Dora! Ay, Diyos ko, nahimatay na! Anong gagawin ko? Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Ano ba? Bakit wala lumalabas sa inyo? Maawa naman kayo! Nakikiusap ako! Dalhin natin ang asawa ko sa ospital! Umiyak nang umiyak si Isaya at kumatok sa mga kalapit na mausoleo at mga barong-barong. Pero walang nagbukas ng pinto para siya'y saklolohan. Dahil sa matinding galit ng mga tao sa sementeryo, matapos ipahuli si Kiko at ang 9 na iba pa, hindi na nila kinakausap ang mag-asawa. Kaya walang nagawa si Isay kundi umuwi na laylay ang kanyang balikat. Lumipas ang 1 buong linggo, ay lalo pang lumala ang sakit ng kanyang asawa. Mabilis na bumagsak ang katawan ni Turo. Umimpis ang kanyang pisngi at lumubog ng gusto ang kanyang mga mata. Nangingitim ang kabuuan ng kanyang balat at unti-unting natutuklap. Dahil naninigas sa mga binti, likod at mga daliri, ay hindi na siya makalakad o makatayo man lamang. Nakahiga na lang siya buong araw at namimilipit sa sakit ng kanyang mga buto. Dahil palaging nakahiga,
nagkaroon siya ng malalaking bed sores o mga sugat na nagnanana at umaalingasaw ang baho sa buong bahay nila. Hindi na rin siya makakain na maayos dahil nagsusuka siya ng maitim na likido sa tuwing sinusubukan siyang subuan ni Isay ng lugaw. Isang hapon, habang nililinisan ni Isay ang mga nagdurugong sugat ni Turo, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya'y nakita niya si Nene. May kailangan ka malaman, Isay. Pasensya ka na kung ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Hindi ko na kasi matiis eh. Naaawa na talaga ako sa asawa mo. Ano ba yung sasabihin mo? Bakit? May alam ka ba kung bakit nangyari to sa asawa ko? Sabihin mo sa akin, Nene. Isay, hindi normal ang sakit ni Turo. Kinulam siya. Kinulam siya ni Coring. Si Coring? Sigurado ka ba dyan? Oo. Alam mo ba, nakita ko siya noon na nakatayo at dumidipa-dipa sa tapat ng bahay ninyo habang bumubulong-bulong. Tapos nung nagkausap kami kinabukasan, prangka niyang inamin sa akin na kinulam nga niyang asawa mo para gumanti sa pagpapakulong ninyo sa asawa niya. Ang hayop na yun! Kaya pala nagkakaganyan si Turo dahil sa kanya! Papatayin kong babaeng yan! Ay, teka lang, Isay! Makinig ka muna. Huwag kang gumawa ng gulo. Mabuti pa, humingi ka na lang ng tawad kay Coring para magkaayos na kayong dalawa. Magmakaawa ka para bawiin niyang sumpa. Bago pa may masamang mangyari sa asawa mo. Ano? Ako? Hihingi ng tawad kay Coring? Hinding-hindi mangyayari yon. Bakit ako luluhod sa kanya? Siya naman ang naunang nagsumbong sa mga pulis para ipakulong si Turo. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ay, bahala ka kung magmamatigas ka pa rin. Pero ito, may sinabi sa akin si Coring. Papatayin niya ang asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, makipag-ayos ka na bago ka pa mawala ng asawa. Lumipas sa mga araw at pininindigan ni Isay ang katigasan ng kanyang ulo. Hindi niya sinunod ang payo ni Nene at mas pinili niya magpakain sa pride niya. Dahil dito, lalong lumubhang sakit ni Turo. Buhay pa pero unti-unti nang nabubulok ang katawan niya. Nagsimula nang lumabas ang mga uod sa mga sugat niya. Umabot sa punto na hirap na ring huminga ang asawa niya. Dahil sa matinding takot, tuluyang nilunok ni Isay ang kanyang pride. Pinuntahan niya si Coring. Pero laking pagsisisi niya nang malamang wala na si Coring. Umuwi nito sa probinsya noong isang araw pa. Dala na nito ang lahat ng gamit niya at wala nang planong bumalik. Tuluyang gumuho ang mundo ni Isay. Wala na siyang nagawa. Tumakbo siya pabalik sa bahay pero huli na ang lahat. Naabutan niyang patay na ang asawang si Turo. Makalipas pa ang ilang buwan, malaki na ang naging pagbabago kay Isay. Hindi na siya umuwi sa loob ng bahay nila. Madalas na lang siyang nakikitang natutulog sa ibabaw ng mga nitso. Punong-puno ng dumi ang mga suot niyang damit. Hindi na siya naliligo at hindi na rin siya makausap ng matino. Dahil sa malagim na nangyari sa asawa niyang si Turo, tuluyan ang nawala sa katinuan si Isay. Ito naging kabayaran sa lahat ng ginawa niya at ang kwento nila sa sementeryo, ang patunay na walang sino mang nakakataka sa batas ng karma. Dahil ang karma'y walang pinipiling oras o lugar. Kahit sa loob ng sementeryo, marunong itong maghanap ng may utang. Akala ni Isay naging matalino siya sa tuwing nakakapandaya siya sa sugal at sa ginawang pagsusumbong sa kapwa para lamang isalba ang sarili niyang pamilya. Pero ang hindi niya alam, bawat mantra na ibinato mo sa iba,
ay babalik at babalik ng mas matindi at mas madugo. Kung ano ang itinanim, siya mo ring aanihin. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo. Belated happy first birthday kay Jairene at advance happy birthday kay Josephine Beroya. Hi kay Carlin Sausa from Lemery, Batangas. Hi Yen 1978. Shout out kina Darwin Mapagmahal at kay Jack Malapok Mata. Pagbati mula sa asawa ni Jessica Sobremonte. Shout out sa Naling family at kay Marilor Guevara. Hi kay Jelly Asuncion from Masbate City. Shout out kina Mariel Mamawag at sa daddy at mami ni Mariel. Kamusta po kayo? Greetings galing kay Victoria Escote. Hi kay Gina Andraque Peñas from Kawayan, Negros Occidental. Hi kay Mila Landicho na nasa Saudi Arabia ngayon. Greetings coming from Brian Landicho. Shout out kay na Pauline, Pampam, Fatima, Laika, Patricia from Pangasinan at kay Helen from Cainta Rizal. Greetings coming from Marcelina Fernandez. Hi kay Delia Catu. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Shout out kay na Bill Ray, Jenny May at kay Ray Buendia mula kay Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Hi kay Mel D from Malaysia. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. Pakinggan niyo rin po sana ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe sa kanya. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Hoy, sinungaling ka! Ikaw ang sinungaling! Ay, gitara! Ulitin na lang namin. Sa sinungaling. Hindi, mula tap na tap. Sige. Tumigil na nga kayo. Ay po, sorry po. Si Nene na pala. Oo nga. Okay pa. Ginagawa mo yung rason, pera, hindi, ha? Aray, sandali lang! Ano to? Ha? Bakit ako nihuli? Bakit niyo ako nihuli, sir? Wala akong kasalanan! Bullet from the top. Gutumbong ko kayo. Bakit ako tinititi niya? Si mamang titihin niya. Iniisip ko to kagabi pa eh. Malamang sa lamamang. Malamang sa malamang.